Colonel Francel, sandali lang, Margaret Padilla, ang spokesperson po ng ating Sandatahang Lakas. Girl? Magandang umaga po, Colonel. Magandang umaga, Manong Ted and DJ Chacha. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Maraming salamat po dito po sa panayam sa aming programa. Colonel, lumabas nga po sa isang column na di umano'y meron ng mga retired generals at isang malaking religious group daw ang nagtangkang kumbinsihin yung ilang active army commanders po natin na bawiin ang suporta sa ating Pangulong Marcos Jr. Naglabas na rin po ng pahayag dito si AFP Chief General Romeo Bronner at pinapabulaanan niya po yung issue. Pero gusto ko lang pong malaman, Colonel, kailan niyo po nalaman na may ganitong klase ng issue? At bago pa po ba lumabas yung article, alam niyo na po ito? Ito po, ma'am, nagsalita na po si Chief of Staff about this. While that was true po, na there were attempts of some retired officers that were reaching out to young commanders and even polluting po yung idea ng kudeta or a military junta, ang gusto po namin i-highlight dito is that the AFP has stood firm. Ang sabi nga po ng ating Chief of Staff dito, it was a litmus test for our armed forces of the Philippines. And with that po, we came out victorious. Kasi before pa po nitong September 21 even arrived, our Chief of Staff was confident daw that he knew no one in uniform would heed that call. So, ni-reveal nga po ni General Bronner na nagkaroon po ng meeting, tama po, dun sa dating retired general. To your knowledge, just in case alam nyo lang po, ma'am, ano daw pong naging tono at laman ng naging usapan po nila? DJ Chacha, i-clarify ko lang, hindi po yun meeting. Ito po is a request from some retired generals for an audience. And dahil nga po nandoon po sila sa area namin during that time, and meron pong ongoing po na meeting ng aming Chief of Staff with our staff, our battle staff. Kaya po pinakinggan na po niya sila. So they seek audience and they provided po a listening ear. So naging lang po siya, grievance airing, ganun po yung nangyari nung araw na yon. Opo, ma'am. Opo. And in-emphasize naman po ng ating AFP na that we have reached that level of professionalism as envisioned in our AFP transformation roadmap. Ano po kailan po exactly ito at gaano katagal yung nangyari pong pag-air ng sentiments itong mga dati nating general at ano mismo yung kanilang naging pakikipag-usap nun o mga naihayag po nila sa AFP? More on, nga po ito, nag-offer po ang ating Chief of Staff and the battle staff po, a listening ear to our general. So they aired na po, itong kanilang mga sentiments and pinakinggan naman po natin ito. And it was an exchange of ideas po with our Chief of Staff nga na talaga pong pinapahayag po niya na talagang we have learned our lessons through the years and that we have reached that level of professionalism. As to the duration, ma'am, nung time ng meeting, kung ang gaano katagal inabot, hindi po ako privy doon. But yun po ang nabanggit ng ating Chief of Staff na pinakinggan nga po nila ang mga hinaing po nitong mga retired general. So, Colonel, napakinggan lang yung hinaing, pero hindi po ba totoo na nangalap ng suporta for unconstitutional move yung mga dati pong general? Ang nabanggit po nila na meron nga po silang plano na meron po silang sinofloat na idea na yun nga po pinakinggan po ng ating Chief of Staff but not necessarily naman po na susunod po ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas dito po sa nabanggit po ng ating mga retired officers. So, sa madaling salita, there is a move from the retired generals para nga po mag-aklas pero hindi ito sinuportahan ng AFP Chief. Opo, ang ano po dyan kasi, ma'am, ito pong panawagan na laban sa katiwalian, we understand po that concern and we share that concern as well. Human din po naman, ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, we have our own sentiments.
But we believe, according na nga po kay our Chief of Staff, that military intervention po is never the solution to corruption. Binanggit po ni General Bronner na solid ang suporta po ng AFP sa konstitusyon. But on the ground level, ma'am, kamusta po yung mga mas bata po nating general? Consistent po ba ang suporta nito mga batang opisyales at enlisted personnels po natin? Tamang kami, no? Of course, meron naman po tayong sinumpaang tungkulin nang pumasok po tayo sa uniform service. When we became soldiers po, we have embraced a regimented life. While we are entitled to our own opinions sa sarili po naming pananaw at damdamin, we have waived our right to free expression to that. So, ang dito po, bilang sundalo po, in-embrace po namin ang aming loyalties is to the Constitution and to the flag. And we remain professional. And we can attest po na buo po ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas with this sentiment. Oo. Colonel, para lang po mas maintindihan ng mga nakikinig at nanonood sa atin, yung mga ganitong balita, gaano po ito kaseryoso? Lalo na po pagdating po sa national stability po natin, ekonomiya at iba pang mga usapin. We want to assure the public that buo po ang inyong sandatahan ng lakas ng Pilipinas. In fact, our Chief of Staff has even stated na hindi po talaga natin kailangan ng loyalty checks as of this time. Diyan po ang ating paniniwala na ang bawat miyembro po ng Sandatahan Lakas ng Pilipinas is true to our mandate. And ang focus po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ngayon ay ang pagresponde natin dito po sa ating mga kababayan na nasalanta po ng bagyo, na naapektuhan po nitong nagdaang lindol. So nandiyan po ang focus ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas para po magbigay ng tulong na kinakailangan po ng ating mga kababayan. May nabanggit din po si General Bronner na may possibility daw po na itong yung mga coup rumors na nitong nagdaang linggo, bahagi din daw po ng malawakang disinformation. Ma'am, are you now tracing kung sino po mga nagpapakalat nito at ano po ang posibleng kaharapin ng mga taong ito? So yun po, talaga pong tinitignan nga natin ito. This is actually a concern not just from the Armed Forces of the Philippines but sa atin po, sa buong bansa natin. And ito nga po, focus din ito even with other agencies like DICT at iba pa po. So dito po, tinututukan po natin yan. Ang AFP po, nakikipagtulungan po kami sa iba't ibang ahensya para po masugpo natin ito. From the side po namin, pag meron naman pong disinformation involving the Armed Forces of the Philippines, ang panawagan po namin sa ating mga kababayan is tignan po nila itong mga legitimate and na sites po natin, yung ating AFP website, ang ating DND pages, social media channels, and dun po pinapakita po namin na kung ano po ang totoo at kung ano po ang side ng inyong Sandatahang ng Lakas ng Pilipinas para dyan po. Pag meron po kaming nakita na disinformation, naglalabas na din po kami ng advisory about it po. Pero nakita niyo po ba kung gaano kadami nga ang kumalat online? Or is there really disinformation? O pinagbasihan lang nga po nito yung galing dun mismo sa article na kino-confirm nyo naman totoo na nagkaroon nga po ng meeting yung ating AFP chief with the retired generals? We accept naman, ma'am, na talamak po nga itong disinformation. There are different entities na nagpapakalat nito. Yung iba naman po, ma'am, ito kasi meron yung sinasadya na magpakalat niyan. Meron naman po yung hindi nila sinasadya na they just encountered it, mga misinformed po, So disinformation, misinformation, and malinformation, lahat po yan, ma'am, tinututukan natin. And yun na po, ma'am, nakikipagtulungan po tayo sa iba't ibang ahensya dyan. Colonel, bawal ho ba sa mga kagawad ng AFP, mga private sa Philippine Army, mga sundalo po natin na maghayag ng kanilang damdamin sa issue ng korupsyon na nangyayari ngayon sa bayan sa pamamaraan po sa social media? Yun nga po, Manong Ted, meron po tayong, sabi ko nga po, sinumpaang tungkulin. And while we have our own sentiments po, we have waived that right for freedom of expression in that case. Dahil ito nga po, ang gusto po talaga po natin dyan, we have been reminding even our personnel po na dapat po, we carry ourselves in a manner na we represent the organization po individually. So with that po, continuous po natin na nire-remind po ang ating mga sundalo, ang ating mga airmen, at ang mga marines and ang ating mga sailors tungkol dito po. Oh, yes, ma'am. Yes, ma'am. So, bawal
simply said, bawal po ang sinumang kagawad ng AFP active service na maghayag ng kanilang saloobin, damdamin tungkol sa nangyayari ngayong korupsyon na isyong ito sa bayan sa anumang pong social media page, Facebook, etc. Bawal. Ito po, sir, ang talagang nire-remind po natin sa kanila, sir, that of course, as we are entitled to our sentiments, we have to carry ourselves in a manner in the uniform service. Opo, yes ma'am. So klaro po yun, na hindi yan pinapayagan. Ngayon, ma'am, sa pagkakataon po, ngayon, nalantaran nga itong isyong ito. Paano po ang ugnayan ng higher command sa mga nasa baba? Sa usapin po ng, kasi may mga iba po, na bagamat siguro hindi lumalanta sa social media, pero nagsasabi na sila po ay nasa frontline, ang kanila pong sweldo hindi nga umaabot ng 40,000 sa itong mga private, Sa kada buwan, iniiwan yung mga pamilya nila, tapos sila po ay pusta ang kanilang buhay, pero may mga nasa gobyerno na hinahatiran ng mali-maletang pera. So how do you address that problem po na yung iba nga po ay baka sa loob nila, sukdulan na po ang paghihimagsik at baka po bukas makalawa, sumabog na lang yan? Yes, sir, dito po, our soldiers po understand that we took an oath and we've waived certain freedoms po, including po freedom of expression. Because ang disiplina po, ito po ang presyo ng aming service. So when others shout po on social media, we respond through our actions po. We should not express po, we express not through protest but through professionalism. That's how we show po yung ating loyalty. And that's how we express po yung ating patriotism. And nire-remind po natin na ang ating mga kasundaluhan dyan. Ang sabi ko nga, Manong Ted, ang focus po namin ngayon is humanitarian assistance and disaster response. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Well said. Sige po. Pero again, ma'am, sinasabi lagi ninyo, si General Browner po kasi ang Chief of Staff, Ang Commander-in-Chief ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, ang AFP po as an institution, ang loyalty hindi sa Commander-in-Chief o ang loyalty po ay sa Philippine flag or Philippine Constitution? Yes, sir. Our loyalty po is firm. Ito po kasi, sir, yung mga nahihikayat nga po ng ganyan, we've learned from the past and we're building po a stronger, a smarter, and a disciplined AFP. Dito naman po, sir, we would like to emphasize na we are one with the President in the fight against corruption. But we are also one with the people in the pursuit for peace and progress. And as we transform po, ang goal po natin dyan is to do it in a legal manner. So, bigyan po natin ng opportunity po, itong ating mga legal channels to work po. Opo. So you are for peace and progress and perhaps for truth, ma'am, sa isyong ito? Come again, sir? For truth, kayo po ay para din sa katotohanan. Kaya sabi ninyo, hayaan natin na umusad itong legal process. Ano po? Yes, sir, Yung truth po talaga, yan po talaga yung pinaka-battle cry natin, sir. Maging man po dito sa West Philippine Sea, sir, kahit nga po yung transparency initiative natin, our greatest weapon is the truth po. Yes, ma'am. Okay, sige. And just to remind everyone, ma'am, di ho ba, sorry, I just have to ask, kayo po ba, di ba, IPMAyer din? Yes, sir. Yes, ma'am. So ano po ang inyo pong thrust? Ano po ang motto? Ano po ang adhikain po ng Philippine Military Academy, ma'am, ulit? Sir, ang motto po namin is courage, integrity, and loyalty po, sir. Ayan. And then when you say loyalty, it's loyalty to the flag, It's loyalty not to the person. Sir, to the flag and to the Constitution po, sir. Yes, ma'am. Very well said. O sige po, sa panahon po, kasi ngayon, ma'am, if we observe, may mga nagsasabi nga na may mga institutions that are failing the Filipino people, Opo, pero ang AFP as an institution remains loyal to the Constitution. Yan po yun. And to the flag. Yan po yun. Opo. Yes, sir. Opo. Ang saligang batas po, ang talagang pinaka-biblia po ng bawat miyembro po ng AFP, sir. Yan. Para klarong-klaro po ito, Sige. So, ma'am, salamat na marami kasi po sa mga panahong ito,
Kami nga po ay nagagalak din na ang inyo pong loyalty ay not to any person, actually not to any person, but to the Constitution, to the flag. Yan po ang kanilang loyalty. Yun po naman po lagi din. Kaya nga ang kanilang sinasabi po ay dapat constitutional itong mga dapat natin pong pairalin na mga pangyayari ngayon sa ating pong bansa sa paghahanap ng katotohanan and accountability. Colonel, mabuhay po ang inyong hanay. Muli kami makikipag-ugnayan kapag may mga balita po na dapat niyo hong klaruhin, ma'am. Maraming salamat, Panong Ted. Maraming salamat, DJ Chacha, and magandang umaga po sa inyo. Thank you. Mabuhay, Colonel Francel Margaret Padilla. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!